sino po mga minamahal ko pong batang Maynila. Muli po, palakpakan po natin Vice President Sara Duterte! I love you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum! Gabi, kanilang tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa'y kasabot, dinhi. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa ating pinakamamahal na mayor ng siyudad ng Maynila, Isko Moreno Lumagoso. I love you, bro! Salamat po ako sa kanya dahil ipinahiram niya po ang inyong entablado at ang inyong mikropono para po sa mga senador ng Duterte. Maraming salamat. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa Maynila. Maraming salamat sa oras ninyo at sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa akin at sa amin ngayong gabi na ito. Maraming salamat. I love you! Marami sa inyo ang hindi pa, wala pa na nihapon. Tama! Naghapunan. Alam mo, Marami ha? sa inyo ang hindi pa naghapunan, hindi pa nakaluto, at kanina pa dito. Mainit, pero nandito kayo para sa amin at para sa bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang susunod ko pong pagpapasalamat, mahal ko kayo, ma'am. Mahalin din natin patuloy ang ating mahal na inang bayan, ang Pilipinas. Ito naman eh. I love you too. Sisterly love na ito, sis. Mahal kita! Mahal ko kayo. Kaya ako nandito. Ang susunod po na pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin. Papasalamat po kami sa pagmamahal at suporta na ipinapakita nyo kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Marami po sa inyo ang nag-celebrate ng kanyang birthday noong March 28, 2025. At kami po ay taus-puso nagpapasalamat at masaya dahil nakiisa kayo sa kanyang 80th birthday celebration. Dahil hindi po lahat tayo ay mabibigyan ng pagkakataon na umabot ng 80 years old. Kaya maraming salamat at sinelebrate nyo ang kanyang 80 years. Ang susunod na pagpasalamat ay mula po sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong kampanya at sa inyong boto para sa akin noong halalan ng 2022. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre, ang aking pagpapasalamat pa rin sa patuloy ninyo na pagtitiwala sa akin at sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat.
pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na inyong ibinibigay sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kaayo ang amo ang utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuonan namo. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat. Ang susunod po ay mga kampanya po ako sa inyong lahat sa buhay. Ang galing ko lang po yung ang aking opisina. Palitan natin ng scene ng Office of the President. Tinanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno o si Sara Duterte, wala kaming problema. Bakit po ba lagi pabalik-balik o paulit-ulit ang problema ng ating bayan? Dahil po, paulit-ulit cellphone, ayun sa likod. natin sa pagpili ng ating mga leader. Sino yung binoboto natin? Ngayong darating na halalan, marami ang nagtatanong, ano bang pwede naming gawin? Wala naman kaming pera, wala kaming makinarya. Ay, nakikisuyo nga yan. Tao lang Ay, kami. naka-block. Ibaba na konti. Sa gilid ng daan, Baba. sa ang subdivision. Pero gusto namin Yan. na merong makitang pagbabago sa nangyayari at para sa ating bayan. Una po, ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato ay kung sino yung naaalala natin. Sino yung magaling kumanta, sino yung magaling sumayaw, sino yung magaling magpatawa. Yaan lang lagi nating naaalala kapag tayo ay boboto na. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako niya noon na siya ay tumatakbo? Tinupad ba niya ang pangako niya? Diba? Dapat tinatanong natin ang sarili natin, ano bang nagawa ng tao na ito? Nangako siya, sorry ma'am, alam niyo, paano ko ba sabihin ito? Hindi, ganito. Tulad na lang na magkaibang tao kami ni Pangulong Rodrigo Duterte. Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na. Sige mo din. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo. Wala siyang natuwa. Ganyan na lang. Yan! Pagkakasing makita ninyo na pumayak na ako. Salamat, Martin Romualdez! Pumayak si Inday Sara! Uy, nandiyan lang ba?
kita, Isay! Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy ha, kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipapile na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, ay dati na, no, sorry, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na sinadya yun. Hala! Sinadya yun, ha? Hala, ano na? Kayo lahat, kailan ang sedition. Kayo lahat, kaso na kay bukas. Teka. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap namin tatlo, kaming tatlo lang yan eh, pasensya na silang dalawa. Parites yung nandoon sa harap, silang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, kuya ko, inihan, English eh. We will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakikinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Ivy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay lang ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay lang ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yun. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon. May pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years, 3 taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero, ibibigay lang sa Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. So kaya oo, kumanta oo, bakit hindi? Pero tinitingnan natin, ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Ha? Yan yung unang. Lagi na lang tayong Sorry, ma'am. Alam mo ha? Budol.
Kasi naman sabi ko, hindi na ako gusto. Marcos Bangat! Eh! Alam niyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako, kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba bangag, bangagan, bangag. Bangag yung bongbong! Oo. Butlot, patas! So, pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya adik. Butas! Ang sabi sa pakida. Butas yung bulsa! Diba? Tag! Butas yung bulsa! So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siya bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag ay butas. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagdawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Umindi yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam niyo, may malaki pang pulungan ang Maynila para sa ating lahat. Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte. Nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito, walang makakakontra sa akin nito, kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko, ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? Sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang.
Lalo na, bigas ang ano dito, palitan. Oh, ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1.3 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan niyo yung presyo ninyo. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hingin ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O, hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? Eh, ang angkap, magkano ba angkap? Di ba 5,000? 2,000? Ay, kaltas pa yun. Diba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto. Sana ako. Kabilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Wala! Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi binabibili ang boto nila! Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat-dapat maging leader ng bayan natin? Tama! Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsehal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, isa, check ko lang kung nakikinig kayo. Ano yung isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Nakakawala talaga ng respeto yung mga pag may palitan ng pera. Yung isa ay wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Panindigan! Yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Inangako! Huwag palagi makikinig sa Uy, pangako! grabe. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo.
Moreno Dumagoso. Huwag maniwala sa pangako daw. Lugi sa bayad. Ano? Daniel, ano? Oh, ano isa? Check mo lang kung nakikinig ka. Alam mo yan, hindi ito totoo na kilay ko ha, drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Aray! Namin kayo nakikita. Hindi joke yan ha, totoo yan, nangyari yan. Doon kanina, kasi ayaw ko yung kilay. Ito. Glowing. Nakikita mo ba kami? Ano, wala? Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila. Kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, dahil yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking Kita ko yun si Kitty, yung maganda ko na kapatid. Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at nilakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yan eh. Nakawan na lang. Nilakaw ninyo Ano, babalik pa? sa amin. So mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nalilimutan ka na. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Ready na? Ang MVP?
Okay? Thank you. Top rate of poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Kasi never know. Ang bakit yung mga tao gumagamit ng drugs, they never decide. Kaya mga batang nagra-rugby, nagkalat sa gitara daan. Mga taong pinagpabaril habang bili ng pagkain sa sarili nila. Makalat sa social media ang video ito ng pamamagitan sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si tatay dito naging Pangulo, tumahimik yung mga hindi. Nagkakaroon ako ng piso yung anak ko. Kumbaga hindi sila sinigado sa daan. Sobrang happy ako. Dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin na mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug users, ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami po, naman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to sky the brightest star there was mine, shining bright. And in a few days, I will be just a rolling from the Laosin. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Pag ako ang nanalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Pero sinalang din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Ako mga hihilahin ko yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak Ano ko. darating sa'yo? Huwag na tayo mag-debate rito. This is not the place for debate. Hindi po, Guys! hindi po kanina. Hindi kami sir, hindi nyo magugustuhan na kasunod na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal At Court. yun ang simula ng pagliyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isabihin ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipino. Hindi pa tapos ang pagbiyak ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Ikaw at ni Marcos ang
bottom of reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury. Muling binisisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa pera mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang DOLE at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiaryo ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa tinutuloy ng nila na nagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million, 90 million lahat yan. 30 million AIX or ATAP, 30 million na MAIC, o 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon lang daw nakakita si Davao City Representative Isidro Ulam ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bican Report ng 2025 National Budget na anay lamang sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na 1 billion na sa halaga. Good luck sa atin lang. Na-promote pa na ang mga instrumento ng pangihikap kay PRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and family, the chief of the PNP and his family to join the president for photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, I get to live on the last day of my term. I'd like to say something, and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak, dahil at hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Ito. You can save the Philippines. And now vote Duterte. Noong isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am. Idagdag kita. Sandali lang. Grabe ang awkward talaga. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha. Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya... Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you. Ano kasi ako, ma'am, na malunod ganit. Ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin, nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, diretsohin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinglo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 na senador
ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol ng dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyo lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad pa bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba, parang yung politiko ba, parang boyfriend yan ba? Diba? Ang lalaki kapag nanliligaw, isasabihin sa iyo ang lahat, bibigay sa iyo ang lahat, sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal na mahal kita, ano pa? Hindi kita pamamayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Sinaktan.
Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo. Pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon, Yung pala, pwede rin ako kumuha ng 20 pesos. 50 plus! ay hindi pa naibibigay. 21 Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni Tino. Palitan Na nangako ng na hindi. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, Aray! Rinto! Valeriano. hindi ko, alam nyo, kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Pag yun, pati barangay, pinakikilaman. Unang-una, sa sobrang laki ng leeg niya, naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simba ko ng mga taga sa mga district sa Kuangoy. Naman! Inakusahan niya ako ng, lahat, inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa congressman. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Kami kasalanan, Chisco! Kasalanan ni Yorme! Yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, ang Christian yan. Ng syudad ng Maynila. Di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip.
Yung ba yun? Kasi, ang ugali natin, Yan, in-endorse ng sikat, Wala sikat ang dito. apelido. Oh, yun yung number 2. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. Hindi matutupad, okay ka na. Yan ang, kita nyo, nasaan na yung bansa natin ngayon. Nasa kangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala si BBM. Hinihingi ako ng patawad. Hinihingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Ang sarang namuli na ito, uy. Pagati na. Di ba kung mamuli? Hindi pa. Huwag ka na, mag-istorya ka na, mag-istorya pa. Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya niya. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya niya ito ngayong gabi. Wala pa. Kulit ko. Ay. Sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato baka kasi Duterte kayo ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Papaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto ha. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung matawhanan. Sira na ako. Palitan mo na si BBM! VP! VP! Ano ba pag-usapan na? Ano ba? Palitan mo na si BBM! Makukulong tayo niyan. Paalisin na, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano ba? Anong tanong ninyo? Tatakbo ka ba? Tatakbo ka ba? Paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta tayong lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Pagdating doon. Pagdating doon, kidnapin. Alam nyo, tumawa siya kasi nung tumawag siya, kininto niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin, in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya kong kalimti din ha, kasi makalimtan ko nimo, mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ako, totoo. Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At kakaawa siya sa sitwasyon niya doon. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog, mabilis lang yan. Halo-haloin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na, asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin! Sorry, ma'am. Asin, anong pang ilagay, ma'am?
bawang sibuyas, asin. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulok ng tubig. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am? Ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, Siya nga nagpakita. sabi na kapatid niya na hindi daw niyang kapatid ito, ma'am. Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto. Ang mga senador, ang Duterte, at huwag nang kalimutan! Hindi, pabalik talaga ako dito! Diyan! Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang... Malampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ko. Kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage ngayon ha. Kahapon, doon ako sa Bacolod. Meron na ako rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Dalawang bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan, sir, kumain ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan, kung ako nag-isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na. Umayag na, ganito, ganyan. Tapos, gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon. Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chua na. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua,
the DepEd Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines! Yan ang pinili ninyo. Bakit nagboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento niyo nga sa akin. Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento? Well, dito sa Maynila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito mo. Yan ang sinasabi ko. Dahil inendorso ng sikat at magaling na mayor, hindi nyo na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo, maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan ang una inyong ang garbo din sa inyong distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ang tunay na nagmamahal sa atin, laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin, laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Maraming salamat po, Vice President Sara Duterte! At din po, maraming salamat din po, Norme Isko Moreno Domagoso at Vice Mayor G. Atienza. Din po ang taus-pusong mga salamat sa ating pong Senadora Amy Marcos at Senator Attorney Jimmy Bondo. Maraming salamat din po, Congressman Carlo Lopez. At hindi po ng ating po mga Yormes Choice, Councilor Robbie Ong, Councilor Nico Evangelista, Councilor Romel Colonel Miranda, Councilor Aubrey Sia, Councilor Bolang Sia, Councilor Edward Dan. Muli po ang taus-pusong pasasalamat sa inyo pong pagdalaw at pagbisita